ko siguro stress sa trabaho, kulang sa tulog, hindi makakain ng maayos, then I really started having a breakout on my face na nakapagpababa ng aking self-confidence for like 2 years. Kasi may sakit ka na, payat mo na, tapos tumaba ka, tapos puro ka tigyawat, like, oh my God, I lost my health very bad. So yan, ano yung mga common causes ng tigyawat? So doctors and researchers believe that one or more of the following can lead to the development of acne: excess or high production of oil on like in the pores or on the skin, buildup of dead skin cells, at saka yung growth of bacteria dun sa pores or sa skin natin. Kasi nakikita niyo yung katawan. Yung iba dito may tinatawag silang back knee kasi nga sa likod sila nagkakaroon ng tigyawat. So, I know people na dito lang nagkatigyawat, tapos 'di ba nagkaroon ng COVID, tawag pa nila mask me kasi daw pag nagmamask sila, doon sila nagkakatigyawat and lalo na doon sa portion na ginagamitan ng mask. Kung ba naman maghapon ka nagmask, di ka pa nagpalit, talaga magka-growth ka ng bacteria diyan, 'di ba? But there are also following factors or external factors that may increase your risk of developing acne. So ito rin yung mga pwede nyo i-suggest or siguro maturuan yung mga tao kung may kakilala kayo, anak, teenager, pamangkin, na marami ring issue, di ba, dito. So first, hormones. An increase in androgens. Androgen is a male sex hormone. This may lead to acne. Hormonal changes related to pregnancy can also cause acne. Okay? Aside dun sa mga monthly period ng mga kababaihan na teenagers. So, yan. And then, of course, family history. They said, they believe that maybe more likely to get a chance of acne kapag ka yung parents mo matigyawat din sila. So, yan. Siguro kasi my father was, ano din sila, prone to acne. And then medication, certain medications such as yung mga nagko-control ng hormones like pills, right? So ano din yan eh. Nagkakos din lalo yan. Minsan nag-i-stop, minsan nagkakos. Kaya di pa pag malalang malala yung acne ng iba, as you saw in the previous slide, yung mga doctors or dermatologists nagre-recommend sila ng mga pills para lang sa acne to control the hormones. People who take corticosteroid, lithium, yan can cause acne. Then, pero ano to ha? Depende rin po yan. Kasi may ibang tao na hindi naman sensitive sa mga ingredients na yan. So, they don't really have that. At depende rin sa edad. So, maraming factors. Ano lang yan sa mga teenagers. But I hope hindi naman lahat ng teenager nagtitake ng mga ganyang medication, no? Masyado pa silang bata. And of course, yung age nga, di ba? Na most common talaga sa mga teens. Okay? Okay. Number two, na top sa one of the most common skin problems, atopic dermatitis. Okay, so in short, ano din yan, often referred to as eczema. It's a chronic disease that causes inflammation, long-lasting, redness and irritation of the skin. So, ibig sabihin, pangmatagalan. Tumatagal, yung iba short term, iba by season. Kunyari, pag fall lang sila nagkakaroon, tapos mga ibang panahon, season, nawawala rin. So, depende. So, you're gonna know more a little bit. 1 in 10 people develop atopic dermatitis during their lifetime. So, at some point, itong mga tao, makaka-experience nga sila ng eczema talaga. 1 out of 10, mataas yun. And the total medication cost of treating dermatitis was 314 million back in 2013 kasi itong mga research na ginawa nila. So, estimated 60% of people with this condition develop nung kabataan. So, as you can see on the picture, yung mga babies, no, namumula yung mga mukha. Akala mo rosy cheeks yung mga bata. Hindi mo alam, ano na pala, nagde-develop na pala ng dermatitis. Sa mga elbow, sa knees, o kaya dun sa mga laging napapawisan, yung mga folds ng ng katawan natin. So, yung mga puberty, yung mga kabataan, lalo yung mga 3, 4 years old yan, prone din talaga sila dyan kasi yung pag-control nila sa weather or most likely, talaga to, immune system. It affects up to 25% ng mga bata. Mas marami sa bata kaysa sa mga matatanda. Okay? Ano yung mga cause talaga nito? Actually, until now, researchers do not know kung ano yung nagkakos. Hindi pa rin talaga nila napoprove kasi maraming factors. But for many people, atopic dermatitis or eczema, nag improve nga pagka nag-adulthood na. But dito yung mga additional, they think that contribute dun sa skin barrier natin
or nawawala yung moisture kaya nagkakaroon ng eczema or yung mga dry skin na nag-flake na siya na lumalala kasi kinakamot na kinakamot. So, yung changes sa genes, 'di ba? Hormonal problem, nagkakaroon din yan ng issue. Problem sa immune system. So meaning, kapag kasi, ito yung na-discuss ko kahapon about himuhin na if your immune system is really very active, you get this type of diseases, allergies, at saka mga autoimmune. Tapos kapag ka naman, pag overactive ang iyong immune system and exposure to certain things in the environment, pwedeng yung iba na trigger ng siguro is a one-time allergy, tapos lumala, tapos yan, nagkaroon na. Tinatawag din nilang hives yan, yung iba, yan ang term nila sa hives. Nagkaroon din ako ng ganyan, yung una patsi-patsi lang maliit hanggang sa parang ang pantal-pantal na yung buong katawan ko, nawawala siya kapag naligo ako ng malamig sa panahon ng winter. Sobrang hirap. Pero doon lang talaga siya nawawala. Ewan ko, siguro yung katawan ko masyadong mainit lumalabas. So there's really a lot. Sa environment naman, yung mga factors naman dyan is yung na-expose ka sa mga tobacco or smoke, sa mga usok, certain types of air pollutants, yung mga nagko-commute na sobrang na-expose din, fragrances, sa mga pabango, sa mga sabon, yung mga chemicals, at saka excessively dry skin, yung kapag hindi ka talaga naglalagay ng mga moisturizer or lotion. Kakos din yan. Next, alopecia areata. Alopecia is, we can call it just alopecia. Sa mga hindi familiar sa term na to, ito yung mga nagkakalbo, loss of hair. So, possible din to sa male at saka sa female. Wala talagang particular when it comes to percentage kung mas common ba to sa babae o sa lalaki. Pero yung sa cause, medyo sa babae nag-start kasi hormonal imbalance is also one of the factors. So ito yung disease that happens when immune system, this is all about immune system again. I was surprised that attacks hair follicles that causes hair loss. Bakit to nasama sa listahan? It's because hair follicles are structures in skin that forms hair. So pag hindi again healthy ang skin structure mo or skin barrier mo, then you'll have problem with hair. 'Di ba? So importante talaga yan. Men and women get it equally and it affects all racial and ethnic group regardless of your race. When it occurs in children younger than 10 years old, it tends to be more extensive and progressive. In alopecia, immune system mistakenly attack hair follicles or causing inflammation. Dun sa mga first time makarinig ng term na autoimmune diseases, I just want to explain a little bit further. Ito yung case sa health natin wherein, di ba meron tayong good cells tsaka bad cells, di ba? Yung mga bad cells, pag nagising yan, dyan ka nagkakaroon ng, kaya tinatawag nilang cancer, no? Kasi nagkakaroon, lahat ng tao may cancer cells, natutulog lang talaga sila. Naghihintay na matrigger para magising. Yung autoimmune disease naman, may good cells ka. However, those good cells, for some reason, until now, hindi pa rin niya natutuklasan kung bakit, kung paano, kumbaga nag-aaway-away yung good cells natin. Ina-attack nila yung isa't isa. Kaya nagkakaroon ng tayo ng autoimmune disease. Okay? So, yun. Hindi pa rin yan ma-explain as to why. Pero, okay? Anyone can have alopecia. Depende sa onset. May iba, yun nga, bata, teenage. It doesn't matter. Hindi pa rin yan ngayon natutuklasan as to why. Okay? Kasi nga autoimmune eh. So, ano yung common causes naman na research na nakaka-contribute or ito yung mga madalas sinasabi ng mga tao based on the research. Yung mga common denominator, kumbaga, nilang lahat. Temporarily, itong cause na to, it includes excessive or improper use of styling products. If you use too much, di ba, chemicals on your hair, of course, it can cause thinning of hair, na abuse yung scalp natin, hindi sila happy, kaya nawawala sa paalis. Pag di happy, umaalis eh, di ba? Shampooing, combing, or brushing your hair too much or too hard. A variety of diseases including thyroid disease and lupus. Yung thyroid kasi hormonal imbalance din yan. Pag-usapan natin sa mga susunod na topic, medyo malaking discussion din kasi yung thyroid. Even yung lupus, no? Yan. Inadequate protein or iron in the diet. Let's just say imbalanced diet, no? Imbalanced diet na hindi kulang-kulang yung mga nutrients na kinakain mo, mahilig ka lang sa karne, wala kang gulay, or it has to be balanced. And of course, certain prescription drugs, including yung mga blood thinners, high dose of vitamin A, medicines for arthritis, depression, gout,
heart problems, and high blood pressure. So siguro makaka-relate yung mga tao, yung mga hindi na bumabata na nag-take ng mga medication for this, mga sakit-sakit, blood thinners, and high blood pressure, na medyo numinipis yung kanilang hair. 'Di ba? Common sa mga nagkakaedad din. Use of birth control pills and hormonal imbalance, as I mentioned, yung mga ringworm sa scalp, pag hindi ka naliligo ng maayos, tapos babasain mo lang ng tubig, or ganun-ganun lang, di mo inaayos ang paglilinis ng scalp mo, lahat ng dirt talaga napupunta dyan. So you can have a contagious fungal infection, most common in children kasi sila yung laging naglalaro sa labas. And of course, some cancer treatments such as radiation therapy, chemotherapy, kasi nga yung immune system mo bumababa. So it's easy for, this fungal infection to happen. Tapos yung mga cells sa katawan mo talaga mag-aaway-away na yan. Kaya common din. Tsaka yung gamot, sobrang matapa. Nag-experience sila alopecia. Next, psoriasis. Siguro marami rin nakakakilala once in your lifetime nakamit kayo ng tao may problema sa psoriasis. Before I went to school, I thought psoriasis is just like sa balat, yung nagkakaroon sila ng mga marks. Hindi pala. It's actually painful. It can be painful too. It's a chronic, long-lasting disease in which the immune system na naman to becomes overactive, causing skin cells to multiply quickly. So patches of skin become scaly and inflamed. So ibig sabihin masakit. Anyone can get psoriasis, but it is more common in adults than in children. Buti naman kasi mahirapan ng mga kabataan natin, mga babies. It affects men and women equally. So as you can see on the screen, merong mild, moderate, and severe psoriasis. Nandiyan din yung spots kung saan sila lumalabas. Pwedeng sa tiyan, sa likod, sa ulo, braso, almost buong katawan, no? Which is really, really difficult. Ano yung common cause ng psoriasis? Since this, autoimmune mediated disease, which means your body's immune system starts overacting, na nagkakos na siya talaga ng problem. This is why skin in people with diseases is inflamed and scaly. So you have to be very sensitive dealing with people who have skin problems kasi they can be very sensitive, not just physically, emotionally wise, baka mainitin na yung mga ulo nila kasi they're all in pain everywhere, di ba? So some external factors that may increase chances of developing psoriasis include infection, especially streptococcal and HIV infection. Streptococcal, ito yung tinatawag na, yung kahit saan ka magpunta, nabahingan ka lang, that's also like a bacterial infection. Kaya, dapat talaga naglilinis ka muna bago ka nakikipag-interact sa mga kamag-anakan mo, lalo sa mga bata, di ba? But anyways, wag din tayo masyadong Yung iba naman, pag nalaman kasi ito, nagiging crazy, alcohol everywhere, here and there. So, delikado din yun don't do that. Certain medicines such as drugs for treating heart disease, malaria, mental health problems. So, yan, pwede rin mag-develop based on research. Diba? Smoking, of course, and obesity. Kaya common din to dun sa mga tao. Medyo, mabigat ang timbang. So, kailangan tulungan natin talaga sila kasi ang dami palang sakit talaga na pwedeng makuha sa obesity. Everybody knows that. Next, I think this is the fourth, one of the top 5 most skin problems. Rosacea, ang basa po dyan, rosacea, is a long-term inflammatory skin condition that causes reddened skin and rashes, usually nose and cheeks. So, akala ng iba, ang ganda niyan, rosy cheeks. Hindi pala. Skin problem din yon. It is common skin disease that affects 16 million of Americans between the age of 30 and 60. So, common din to sa mga medyo mapuputi. Blonde hair with blue eyes. So, yung mga Americans talaga sila. Kasi siguro sa piyong Pilipino, medyo dark skin na tayo, hindi na mahalata yan, no? Kahit meron ka. Makikita pala. So, yan. Women, especially during menopausal stage, those with family history of rosacea, yan, genetic din na nakukuha rin nila. More than 1.6 million people sought treatment for rosacea. Malaki ang ginagastos para lang gumaling sila. So, there are also different types of rosacea. It can be very like painful or not depende sa types ng rosacea na meron sila. As you can see yung ocular dyan medyo mas malala kaya masakit na yan sa kanila. What are the common causes? Tapos minsan nagko-contribute yan for like eye problem, 'di ba? Kasi lalo pag sa mata pumupunta yan. Recent studies point out that abnormal immune system again response could be the root cause of this condition. Laking factors ng immune system natin. No? Akala natin kapag mababa lang ang immune system natin, prone tayo sa mga sakit, ubo, sipon, pero pala
kapag overactive, it's also not good. Kasi madami ring nade-develop na sakit dyan. When individuals with rosacea encounter environmental triggers, their immune system could go into overdrive, leading to swelling and redness ng skin natin. So meaning, yung rosacea then could extend beyond the surface of the skin. So lumalalim din siya. So, pag mas malalim, mas masakit. Mysterious pa rin kung paano or ano yung cause ng rosacea. Wala pa rin yan nare-research until now. Oh, this is the fifth. Nakumpleto ko na ba? So, ano yung top 1? Acne, top 2, alopecia, top 3, psoriasis, top 4. Tama ba? Na-miss ko no? Baka kulang pala ako. 4 lang pala yung na-explain ko. Kulang pala ng isa. O man, ay, oo nga, 5 na yun. Correct me if I'm wrong. Kundi utang ko yung isa. Pero yung isa talaga, ang sunod dyan, kung hindi man, skin cancer. Yun na yung sunod sa pang-anim na type ng common skin problems. Okay? So ano ang mga kailangan natin gawin? Ito na yung maganda. So ano na yung solusyon sa mga problema na to? As your nutritionist and dietitian, of course, foods rich in antioxidant, fruits and vegetables, are very good to help mabawasan yung mga sakit na nararamdaman ng mga tao na mga ganitong problema. Of course, choose smart fats. So maganda pa rin yung fats talaga. Basta healthy fats, di ba? Heart and joint friendly omega-3 fatty acids may be skin friendly too, yung kagaya ng mga nuts. Basta wag lang over. Yung ang choices natin pag sinabi mong smart fats coming from vegetables. Okay? Hindi yung mga meat kagaya ng mga pork, chicken, and beef. Sorry dun sa mga mahilig sa karne. Pero yeah, it has to be a smart fat to help dun sa paint. I'll explain to you a little bit more why. And then eat whole foods, grain, less meat, and sugar. Yung whole foods na tinatawag, like for example, di ba nakalagay dyan sugar? Yung less meat, yung fruits kasi sasabihin iba, sugar din yun, di ba? But it's a whole food, yung sugar, yung fruits kasi natural sugar yun from the fruit. Hindi yung mga tipong asukal at desserts at tsokolate, yung mga ganyan. And of course, intake of water, minimum 2 liters per day. Huwag kayong mag-alala. May tinatawag silang water toxicity, but it's very, very less common naman sa mga tao. And normally talaga kapag mataas yung intake mo ng water, tendency, iihi ka lang ng iihi, which is also not a bad thing. And of course, enough sleep. Kahit na kumain ka ng lahat ng healthy na pagkain, uminom ka rin ng tubig, pero kung hindi tama yung pagtulog mo, isang malaking factor yan na nagko-contribute sa stress. With no particular order naman itong suggestions na iyan. Okay? So ano yung mga foods pala rich in antioxidants? Anything dark, kagaya ng mga berries, strawberries, ganyan. Actually, lahat ng fruits and vegetables very rich in antioxidants. Same as with yung mga nuts. Kaya mapapansin nyo, sabi nga ni Mami, nung pinaglilihi niya ako sa fruits. Hindi ako nagtaka kasi di ba maganda yung skin ko nung pinanganak ako. Until nakarating ako dito, doon lang nasira. Pero dahil, thank you sa atong gumanda na ulit. So, ayan, kasi nga maganda sila sa antioxidant. Kaya 'di ba yung mga may sakit, anong binibigay natin sa mga taong nasa ospital pag bumibisita? We give fruits, 'di ba? O kaya mga cooked vegetables kasi daw para gumaling sila kagad. Kasi alam naman natin na marami talagang nutrients 'yon. So, next, atomy supplements na pwede naman nating i-offer. Kanina ko pa at paulit-ulit kong sinasabi dyan, yung Himuhim. So, this is a very good supplement. Number 1, top talaga yan. Kasi it helps modulate immune system. Kaya tinawag na Himuhim. Yung Him, di ba? Hematopoiesis immune modulation. So, hindi ko alam, try to research on your own, but I did. Wala akong makita na ibang gamot na pwedeng makatulong mag-modulate ng immune system. Meaning, kapag mababa, itataas. Pag mataas, ibababa. Or pag overactive, ibabalance na yan. So, nandyan din ang probiotics, omega-3, collagen, and vitamin C. You know why? Because, nabanggit ko na ito, no, yung himuhim that it also enhance immunity. Probiotics, why? So I did my own research. Sa probiotics box natin, meron yung different strains. You can do your own too. Isulat nyo, itype nyo sa Google yung pangalan ng bacteria na meron sa probiotics. You're gonna see how much benefits this probiotics does for us. It improves skin health, allergic rhinitis, asthma, anti-allergy, yung mga hives, yung mga, ang dami. Hindi lang siya talaga nakakatulong para sa digestion, but it does a lot for our skin.
And as I've mentioned all the time, yung nutrients natin na-absorb sa gut natin yan sa small intestine. So you have to make sure yung gut natin is very clean talaga para kahit kumain ng mga gulay, yung mga vitamins ma-absorb ng katawan natin at nakakatulong. Okay? So take a picture of that. Do your own research. Pero nakikita niyo na sa skin, it's good for mga skin problems, probiotics. Next is yung collagen. Iba lang yung type ng collagen na meron dito kami sa Canada, ibang flavor, iba rin sa Pilipinas, peach. But the rules of collagen talaga, it actually helps mag-form ng collagen kasi as we age, people lose the tendency, like yung capacity ng katawan mo to really promote more collagen. Nagkakaroon ng problem sa joints, nagkakaroon ka ng mga wrinkles and everything. So collagen helps para mas bumalik sa normal or yung skin integration mo, makatulong talaga siya. Because again, this is the largest part of our body. The skin provides protective covering, 'di ba? Hindi lang sa labas, sa loob, sa internal organs. Okay? Very important. Next, omega-3. So, akala nila pang high blood pressure lang to and high cholesterol. It also have a lot of benefits when it comes to the skin. Number one, it helps reduce inflammation aside from himohim. It helps delay skin aging. Kaya yung mga ayaw mag-take ng omega-3 dyan or pa isa-isa lang, please dagdagan nyo yung take nyo. It helps alleviate psoriasis problem, helps boost hair growth, avoid sun damage, and reduce acne. Ngayon, magte-take ka pa ba o hindi? You have to take it, right? Siguraduhin ko na lahat dito after nitong presentation na itong magte-take na ng omega-3 nila for today. And of course, yung vitamin C. How does vitamin C help your skin? It boosts yung collagen production. And nakakatulong siya mag-fade ng mga acne scars, pigmentation, hindi lang sa acne. Kapag may skin problem ka na lagi mo kinakamot, di ba, nag-relieve yan ng marks? So nakakatulong ang vitamin C for that. It protects you from free radicals, of course. It's a very good antioxidant. It brightens your complexion and even out your skin tone, slows down aging, and diminish appearance of fine lines and wrinkles. So yan yung mga internal, hindi lang tayo sa external. Ngayon punta tayo sa mga products na pwede natin i-recommend sa mga partners natin. Once you take care of your internal issue, ngayon dun tayo sa external. Atomy skincare products that we can offer. Number one dyan, ang evening care 4-set. Kasi yung ingredients ng evening care 4-set natin, probably we can have a separate discussion for that. All our skincare products is very good. Whether you have oily skin or dry skin, kasi common problem din to kaya nagkakaroon ng problema. Kasi kapag too oily ang skin mo, prone ka rin sa mga acne. Pero kapag naman super dry ang skin mo, yan medyo mas marami pa yan. Hindi lang acne, pati eczema, di ba? Psoriasis, nagkakos yan ng kung ano-ano pa. Yung mga products natin, ibabalance niya yung oil and water sa skin natin. So, before, nung ang dami kong acne, dahil may hormonal imbalance ako, so naging oily yung mukha ko. So, ever since I used this, nawala na yung pagka-oily. Yung mga dry skin, of course, mas makikip na yung moisture. We have 3 different sets. Nandiyan yung Absolute Set, Fame, and Absolute Snow. Sa mga leaders na nandito, help me. Anong difference? Stop share ko para I can see your face, guys. Help me. I-remind nyo ako ulit, alam nyo na to, kailan nyo nire-recommend ang Absolute Set, ang Fame Set, at ang Snow Set? What's the difference? I will call on Sharon Rose Master Leia. Okay, for my own, I usually recommend po. Oh, can you hear me? Yeah. Hi. Sorry. I usually recommend po yung Absolute Set sa mga 35 and up and yung mga hindi po sensitive ang skin. Kasi po, yung mga iba, pag nilagay lang nila yung, what do you call that? Yung may lotion, burn na yung face nila. So, ibig sabihin po, kahit over 35 na sila, is sensitive po yung skin nila. So, we offer po yung Fame Set. Yun po yung para sa mga younger my kids are 13 and 17, they use the Fame toner and lotion. So, hindi po all the time we offer lang yung Fame Set or yung Absolute Set. So we have to ask. Pero pag nag-facial po tayo, pag nalaman na po natin na, uy, mahapdi, gaganon sila or may tingling sensation, we have to stop na po and we can use the other products. Yun po. And also, wala ito sa Pilipinas, Dermasica. Kasi sometimes po, paiba-iba ang weather dito. So sometimes yung skin ko medyo, minsan mahapdi. So I use Dermasica. Yun po. Thank you.
Oh, that was very good. Thank you for sharing that. Para naman hindi lang ako nag-talking. I know you guys are already expert when it comes to this. Nandiyan din yung Absolute Snow Set. Yan yung in between ng Fame tsaka Absolute because yung iba nga highly sensitive. So, pero kailangan nila ng parang whitening sa skin nila. So, yung Absolute Snow is in between. It's very good for dun sa mga highly sensitive, but it still does the work. Okay? So, when I had a lot of acne, meron kasing pang-acne set talaga si Atomy na ginamit ko. Nung natapos ko na yon, hindi na nag-grow yung mga pimples ko at that time. Doon ako nag-transition to Absolute Set. And ever since I use Absolute Set, hindi na ako bumalik dun sa iba. Okay, I'll continue the presentation. Thank you, Sharon Rose Master Leia. So, this is just one of the picture na kapag oily, if you have oily and dry skin, so nagkakos siya ng mga blemishes, pimples, 'di ba? Pagka naman dry skin ka, prone to wrinkling, signs of aging, itchiness, yan. Ang sakit nun, 'di ba? And of course, other Atomy products that we can offer talaga. Kasi yun sa mukha pa lang yung nabanggit ko. Ito naman, ituloy natin sa katawan. Yung psoriasis pala, it can, or yung mga eczema, it can also go to sa scalp. Nakita niyo yung picture kanina. So, very irritating yun. Pwedeng dito, pwedeng sa likod. Tapos, lalo pag summer, oh my God. Yung iba, init na init, ang hapdi-hapdi nila. Yung mga bata, nagkakaroon din sila sa talukap, ibabaw talukap ng mata nila. Okay? So, ano yung mga pwede nating i-offer? We have head-to-toe products. So, nandiyan ang mga shampoo, of course, natin. Herbal series, you have Absolute. Mamili kayo kung anong gusto kasi lahat yung mga shampoo naman natin talaga nakakatulong sa kanila. Kasi pag yung mga chemicals nag-i-irritate lang, it has to be all natural, right? Pumapasok sa skin natin yan. It only takes 28 seconds. So when you apply anything on your skin, pumapasok na yun sa system nyo. So you have to be very careful on that. Nandiyan din yung hair tonic natin, of course, na meron din yung ingredients ng Himohim. If you want to know more about this other products, you ask your sponsor who invited you here today. Alam ko may explain nila yan. Kung hindi, ask pa kayo ng pangalawang sponsor. So yan. And of course, may hair treatment, body lotion. This is very good. This has, all our products have different natural herbs, more than 10 herbs. Para lang, it's a mixture of different herbs. Yung goodness nun, yung yung benefits talaga na makatulong sa skin. Tried and tested na to ng marami. Kaya siguro hanggang ngayon nagbi-business pa rin tayo dahil talaga maraming natutulungan yung products natin. Nandiyan din yung hand cream, of course, yung gloves kasali. Alam niyo kung bakit? Kasi itong gloves na to, it has a clay ingredient, red clay, dun sa gloves na kapag pinasok mo yung kamay mo, anti-allergy yan. Kaya lahat ng mga nagsasuffer ng eczema, maganda sana meron silang Atomy gloves talaga. Of course, yung dish detergent, 'di ba? Maraming irritated yung skin sa mga matatapang na panglaba, panghugas ng pinggan. So, we have Atomy. At saka ano pa yan? Vitamin C yung ingredients na yung calamansi extract that it actually holds the moisture on your skin. So, which is good. And yung liquid detergent na, yun nga, basta kahit gano'n kayo ka-sensitive, ayan, yung mga products na maganda na i-offer natin dun sa mga taong nagkakaroon ng mga ganong issue. Actually, this will be the end of my presentation. Always remember, your skin is a reflection of your underlying health. Good nutrition, 'di ba? So kapag nakakita ka ng tao na medyo maraming problema sa acne, wag nating pandirihan o kaya sa balat. We have to actually help them and reach out kasi baka matagal na silang in search or searching for a solution to actually, alleviate kahit yung pain na nararamdaman nila. Tapos yung mga, siyempre, isama nyo na din yan yung confidence issue nila, 'di ba? So make sure everybody's getting proper nutrition, enough sleep, reduce stress, okay? Keep your skin hydrated, be hydrated all the time. So you have to really be careful and be mindful of your skin, okay? Kasi anything na may problema sa skin, alam mo na overall health, may mga problema sila. We need to help these people. That's all for today. Thank you. Question and answer portion bago tayo mag-system. Oo. Parang tahimik na naman. Ganito kayo ulit kahapon, tahimik kayo sa akin. Ayaw niyo ba akong kausap? Ano po? May tanong ako. Leia, yung